Purihin ng Panginoon sa pagkakataon na tayo'y magtipon-tipon ngayong gabi. Siguro po kapag may nanonood sa atin sa social media o kaya meron iba sa inyo na nahila lang dito. Unang-una po, pakisabi sa katabi mo, hindi aksidente na nandito ka ngayong gabi. Di ba? Sa ating Chief of Police, sa ating po mga Bureau of Fire, ating mga barangay officials, ating mga konsihal, di ba? Brother Jeremiah, may kasama din po tayo na naging pastor sa Pakistan, Pastor Dan. So, hindi po aksidente, may purpose si Lord. Hindi lahat ng purpose ni Lord ay napapaliwanag. Pero I think it's appropriate to ask ourselves tonight, why? Bakit? Bakit tayo nandito ngayong gabi? Naalala ko po yung pagka madilim, yung old Taguig, lalo nung marami pang bukid, yung gas pa yung lamp natin noon, di ba? Tapos of course, nagkaroon ng battery na at saka rechargeable. Kapag ka ikaw ay iikot, or yung mga taga-second district dito, nakita ko si dating kapitan at Pastor Sunny de Villiers, di ba, kahit sa signal noon, sa lugar na walang ilaw, siyempre, kung may sasakyan, pero kung wala, yung may lamp ka na may ilaw, di ba? So, parang pumasok sa mind ko, lamp, L-A-M-P. No? We're here tonight, letter L, to listen. To listen kung anong message ng Panginoon sa atin. Diba? Yun ang pinakasimple. We're here to listen. A, to amplify. Kung anuman ang ma-discern natin na sinasabi ng Panginoon, hindi tayo asin at ilaw pag hindi natin in-amplify. Diba? So kung ang message sa atin ng Panginoon ngayon is repent, uuwi lang tayo. Nakapag-pray tayo, syempre, pero hindi natin sasabihin sa lahat ng ating nakausap na alam nyo po, nag-pray kami kabibi. At ang sabi ng Panginoon, may pagbabagong dadating. Pero kailangan mag-pray tayo. Hindi sapat na mag-pray. Kailangan mag-repent tayo. Diba? So we have to amplify. Okay. The third one is we have to manage. What do I mean by managing it? Diba? May iba po sa atin, very specific ang trabaho. For example po, ang police sa peace and order. Pero despite na specific sa peace and order, kung may rally na malaki ngayon, mahuhugot sila kung nasaan sila, padadalhin doon sa rally. Di ba? Pero kung halimbawa, may malaking event naman tayo, or let's say, palapit ang Pasko, so lahat ng may commercial area, katulad ng BGC, nandun sila. So, ang point ko po, yung boss nila will have to manage. Do we have the usual deployment? Na nandyan sila sa bawat lugar. Pag tumawag ang SPD, NCRPO, na may rally dyan sa McKinley, sa may Fort Worth, magpapadala ba kami ng augmentation? Balita ko, may isang K-pop star. Wala po, pero let's say meron na nandyan sa Arca South o nandyan po sa Lakeshore, magpapadala. We have to manage. So ngayon po, one part is exposing the corruption na nangyayari. The other part is pumasok na po yung reforms. Diba? Katulad ng pag-take over ni Secretary Vin sa DPWH, hindi naman titigil ang proyekto eh. Hindi rin titigil ang mga bagong kontrata. Hindi titigil ang pangangailangan ng flood control. So how do you manage? Pangatlong aspeto po, may extreme eh. The extreme is, wala tayong gawin, na of course hindi tayo papayag lahat. The other extreme is expose ng expose ng expose ng expose. So hindi ko sinasabing hindi dapat ma-expose ha. Sabi ko dun sa kasama ko kanina, halimbawa may nabili kang kumpanya. Nakita mo sa kumpanya na yon ay panay ang corruption. So hindi ba dapat expose mo yon? Oy, nagbebenta tayo ng toothpaste. Sinabi natin may fluoride, wala pala. O dapat ayusin natin yan. Maganda yung pag-expose. Pero kung ikaw ang bumibili ng toothpaste na yon, baka hindi ka na bumili. Sabi nila, merong fluoride, wala pala. O tapos nakita mo naman yung shampoo. Sinabi ng shampoo na to nakakatanggal ng dandruff. Na pag take over mo ng kumpanya, ay hindi pala, claim lang pala yan. Tinignan ko yung study, hindi. Bakit? Nagtipid.
Hindi nilagyan ng ganitong chemical kasi bababa kita. So, in-expose mo rin. Maganda din po yun, di ba? Kasi hindi mo maaayos pag hindi mo in-expose. Ito po ang problema. Paano sa pag-e-expose mo ng pag-e-expose, matumba yung kumpanya? Wala nang bumili sa kahit anong produkto mo. So minsan po, maganda intention natin. So yes, kung meron pong corruption sa farm-to-market road, dapat imbestigahan yun. Kung meron pong ghost project sa DND, kailangan pong imbestigahan yun. Pero kailangan po natin i-manage. Kayo ba, hindi ba kayo nasa stress kung everyday na lang ang nababasa nyo, napapanood nyo sa news, nakikita nyo social media, ghost, 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 ghost? Di ba? Hindi pa nga tayo tapos mag-preach na huwag kayong sumali sa Halloween kasi wala yung ghost, ghost na yan. Tapos every single day, ghost, ghost, ghost. So again don't get me wrong, I'm not saying hindi dapat ma-expose. Ang sinasabi ko, may management yan. Hindi, we're doing that para maayos yung bansa natin, hindi para bumaksak ang ating bansa. At may mga pangyayari niyan. Nangyari yan sa Singapore. They exposed massive corruption and they turned it around. Kaya yun ang isang gusto ko tignan, pag-aralan, paano nila binalanse yung pag-expose tapos yung turn around. Di ba? Kasi nangyari ito sa ibang bansa naman, sa 50s, 60s, 70s, nag-take over naman ng komunista. And 20, 30 years, under communist rule sila, and then nawala din kasi hindi rin sinolve ang problema. Di ba? So sometimes yung ating desire ng pagbabago na pupunta sa rebellion, pero ang tinuturo po ng Bible is revival, hindi rebellion. Hindi po ba? So, LAM, listen, amplify, manage, ano yung P? Pursue. So kung ano napakinggan natin, kung ano in-amplify natin, kung ano minamanage natin, kailangan i-pursue. So kasi minsan ngingas kugon eh. Uso ngayon laban sa corruption. Oh, may nakasuhan, may pagbabago, lumipat lang pala. Nasa Department of Agriculture na ngayon. Or hindi na impra, ghost na nagamot. Di ba? So, we have to pursue kung ano man ang inuutos ng Panginoon. A good example niyan po is sa TB. Kaya po tayo isang bansa na may TB pa rin kasi mahaba po kasi ang gamutan ng TB. At usually, pag nasa bandang gitna na at maganda na pakiramdam, tinitigil na natin yung gamot. And then pag nabinat, or worse, pag bumalik, minsan resistant ka na sa gamot na yan. So minsan ganun sa atin kasi nilabanan na, nag-ed sa 1 na eh. Pagkatapos, nag-ed sa 2 na eh. Huwag na tayo mag-ed sa 3. Huwag na tayo mag-ed sa 4. Di ba? So it's human nature. At tayo, mabait tayo, madali tayong magpatawad. We're not forgetful, but we learn to forgive. Di ba? Ang Chinese at saka Korean hanggang ngayon, pag pinag-usapan World War II, nandun pa rin po yung bigat nung ginawa ng Hapon. Tayo po, partners na natin, mga kapatid na natin. So it's good and bad. It's good because the Christian way of forgiving. It's bad because sometimes we don't learn our lessons. Paulit-ulit na lang. No? So, just to bilugin ko lang po yung usapan. Aside from lamp, hindi po ba kaya tayo nagpre-pray dahil may faith tayo? Pero yung isang kambal ng faith is hope. And hindi ko po alam kung napanood nyo po nung nagsalita ako sa Senado na doon ko lang kasi na-realize bakit sinasabing ang magnanakaw ay kapatid ng sinungaling. Di ba? Bakit lahat ng magnanakaw ay sinungaling? Kasi wala naman naaamin na nagnakaw siya. Di ba? So, ang ganda ng jacket mo, Alan. Oh. Ito, true story to. May pinsan ako, mahilig siya magsuot ng damit ng hindi sa kanya. So, pag natulog sa amin, nakita niya maganda yung susutin niya. So, nagsuot siya sa isang t-shirt, taga Batangas po yun. Long time ago na to, late 80s, 90s. So, sabi ng kapatid ko, lalaki, Kuya, t-shirt ko yan eh. Hindi ka na naman paalam, sinuot mo. Sabi niya, hindi Ano to, hindi nga totoo to kasi nandun sa Batangas Ampere. Pagbaksak ng mga t-shirt doon, bumibili ako doon.
Eh hindi niya alam, yung utol ko, nilalagay niya yung letra ng pangalan niya dito sa likod. So nung tinignan niya sa likod, may letter R kasi Rene yun, Ren. So nahuli yung pinsan ko. So sa madaling salita, kaya pala kambal or magkapatid yung magnanakaw at saka yung, di ba? Kasi walang basta't aamin. Okay. Ang faith at saka hope, magkakambal din. Di ba? Kasi ang faith, hindi mo pa nakikita pero alam mong dadating. Ganon din po ang hope. Kasi kung nandyan na, hindi ka hopeful, nandyan na. Di ba? So, kaya ko po ito nasabi kasi pumasok naman sa mind ko po yung ASA, ASA. Yung umasa, ASA, pag hope. No? Yung una, yung A, nung campaign kasi, just like you, nagpe-pray, pero meron po tayong isang naging kaibigan na expert sa transformation, abogada din po siya. Ang sabi niya sa akin, Alan, tama yung sinasabi mo that government is to prevent evil and to do good, pero kulang. Sabi ko, bakit kulang? Eh, hindi ba, kung titignan ko, di ba kung isa-summarize mo, sinamarize ng Panginoon Hesus Kristo ang love God above everything and everyone, love others as I love you or as you love yourself. Di ba? Sabi ko, ang summary naman, whether Romans ang basahin mo, Old Testament, New Testament, is prevent evil, do good. Sabi niya, yes, pero may mga good na hindi plano ng Diyos. May mga good na hindi will ng Diyos. So, kung gusto ng Diyos, mag-aral yung bata, hindi siya dapat magbarkada na inom, sugal, etc. So, malinaw sa example na yon, ano ang evil, ano yung good. Good mag-aral, evil na magbarkadang nagda-drugs o nagiinom, hindi nag-aaral. Eh paano kung ang will ni Lord sa iyo ay mag-aral ng medicine? Pero dahil mahal at mahirap, at sa iyo naman, madali naman sa iyo ang, let's say, hotel-restaurant, pero hindi mo hilig, pero dahil mas madali yon sa tingin mo, kaso sa medicine, yun ang ginawa mo. So it's not bad. It's a very good course. Actually, mahirap din yun. Diba? Pero, dun pumapasok yung sinabi niyang, Alan, government is there to prevent evil, do good, and align with the plans of God. Kung anong plano sa inyo. Kaya tayo minsan may mga church na nag-aaway. Kasi ang tingin nila, pareho purpose nila. Pero iba pala purpose ni Lord sa isa, iba purpose dun sa isa. At kung pareho silang mag-align, hindi nag-away. Kasi hindi sila mag-aagawan ng miyembro. May mga ganun po talaga, kahit sa government officials. Isipin mo po kung yung bumbero ay gusto maging pulis at yung pulis gusto maging bumbero. Diba? Kasi I will go to the second S, spiritual warfare. Sa lahat ng laban ay meron pong warfare. No? At lahat po ng war ay may weapons or tools. So, kung ang ating bumbero, ang kanilang kalaban ay sunog, ang binibigay natin sa kanila, fire truck. Kung ang ating bantay lawa, ang kalaban nila ay poachers at saka yung mga nagtatapon ng basura sa gitna ng tubig, ang binibigay natin sa kanila ay sasakyan na pang ilog. Di ba? Water na mga craft. Ang bigay natin sa police car. Di ba? Hindi natin bibigyan po ng M16 ang bumbero kasi hindi naman mamamatay ang sunog sa M16. At hindi po natin bibigyan ng fire extinguisher or ng fire hose ang police because hindi po takot ang terorista, ang murderer at magnanakaw sa tubig. Di ba? So, yung akma o tamang weapons ang ibibigay natin. So, kaya po tayo nagpre-pray tonight dahil marami sa leaders natin, spiritual leaders, church leaders, ni-remind kami ni Brother Jeremiah na ministry lahat ng ginagawa natin. Nasa gobyerno, nasa pamilya, housewives, teachers, lahat yan ministry, iba-ibang ministry. Di ba? Pero nakakalimutan natin minsan, ang kalaban natin hindi lang yung corrupt. Ang kalaban natin yung espiritong nasa likod nun na nagahari ng corruption. Di ba? Ang kalaban natin ay hindi lang poverty. Yung spirit na nandun.
Ang kalaban natin hindi lang yung sinungaling, yung espiritong nasa likod nun. So, we have to put on the weapons or the armor na bigay din ng Panginoon. At isa doon ay yung prayer. Of course, the Word of God. Di ba? So, yung nasa gera, meron po yung armor sa chest, especially nung time na spadahan, may espada yan, pang-weapon niya, may helmet. So, tinuturo sa Bible na meron din pong spiritual na mga kagamitan. Di ba? Okay. So, A is aligning, di ba? S is the spiritual warfare, di ba? Okay. Umiiba-iba isip ko kung ano yung last ng A eh. Kasi yung sa isang banda parang all, pero alam niyo po, hindi sinabi sa Bible na if all of you humble yourself, come to me in your name, pray, I shall heal your land. Hindi po all eh. Ang sabi lang sa Bible, if my people. So meaning sa 110 million Filipinos, kung gusto natin ma-heal ang land natin, heal of corruption, or even natural calamities, di ba? Hindi ko po lalagyan ng kahulugan yan. Kanya-kanya tayong discern bakit sunod-sunod ang earthquake, ang bagyo, ang pagsabog ng mga bulkan, di ba? But definitely there's some kind of warning there, di ba? Okay. But hindi sinabi ng Panginoon kung all eh. Ang sinabi niya, if my people. Di ba? Pero sabi po, the same friend na nagsabi sa akin na, Alan, hindi sapat yung good, evil, kailangan align. Ang sabi niya, Alan, ang problema sa Christians, they love each other, but they don't like each other. Kaya kung titignan mo, ang pinakamasamang tirahan sa Facebook ay kapwa Kristiyano. Kung titignan nyo po, pag may call to prayer, minsan 3-4 yung venue kasi nag-a-agree mag-pray. Pero ikaw nagpatawag doon, hindi ako eh. O kaya iba grupo mo sa akin. Di ba? Iba paniniwala mo sa ikaw ang gamit mo King James, ako ang gamit ko NIV. So hindi ko sinasabing hindi valid 'yon ha. At hindi ko sinasabing hindi nila mahal ang bawat isa. Genuine ang pagmamahal ng Kristiyano sa bawat isa. Pero iba pala yung I like them and I love them. Kaya minsan naghihiwalay na mag-asawa yung hindi lang magkasundo. Mahal pa rin nila isa't isa. Pero they don't like each other anymore. Kaya they can't stand each other anymore. But they do love each other. Not the biblical love, but the human love, no? So tingin ko yung last na letter A, hindi naman siya all eh. Kasi if my people, di ba? Okay. Nasabi ko na kanina, we should amplify. Di ba? So, tama po yun. Kasi hindi pwedeng sabihin ng commander ng police, may hostage taking sa Luneta, ako may armor, bahala na kayo. Ni wala kayong barel, ni wala kayong pito o whatever. Di ba? Kasi kailangan mo, pag pupunta sa gera, armado ako, armado din dapat kayo. Kaya tayo nagpatawag ng prayer na ganitong kalaki. At sabi nga ni Pastor, maliit pa to kasi nga, eto so far pinakamalaking venue natin ngayong gabi. Di ba? So sa isang banda, I do think we have to amplify the call for aligning to God's plan, and we also have to amplify the need to understand spiritual warfare. Maybe because of the movies, ang tingin natin sa spiritual warfare ay yung nag-exercise o ang tawag doon, albularyo, or may pinapatay na pinapadugo, etc. Diba? So, hindi ako mag-preach about that, diba? But very, very simple lang ang foundations ng spiritual warfare, which is, yung nakikita mong physical, meron rin hindi nakikita. Diba? So, ang kalaban natin, hindi lang yung values ng tao na sa kanya, moral ang pagnanakaw, sa atin, immoral ang pagnanakaw. May espiritu sa likod nun na gusto ngang lituhin tayo na ang konting pagnanakaw ay pwede. Diba? So, anyway, I leave that last letter A as an answer to us.
But my point is, as we listen tonight, as we pray, alam ko na yung isang A, we have to activate. Yung isa ko pong natutunan is that prayer is activation. Di ba? Kaya lang, minsan ang pray natin, yung gusto natin, hindi yung gusto ni Lord. That's why ang atin mga prayers sa susunod na mga dadating ng araw, na linggo, at itong mga nakakalipas, kailangan makinig tayo. Kasi baka pinagpre-pray natin, Lord, sana matanggal na si President Marcos. Eh, hindi yun ang gusto niya. Lord, sana matanggal na si VP Sara. Eh, yun ba ang gusto niya? Lord, sana matanggal na silang lahat. Eh, sinong matitira? Pwede naman po, kasi pwede naman mag-eleksyon. Pero sinong mananalo? Yun po yung ibig sabihin na listen. Diba? As politicians, we propose. Kung anti-Marcos ka, gusto mo, mag-resign na siya. Kung anti-Duterte ka, gusto mo matanggal. Kung ikaw ay galit sa sistemang ito, ikaw ay pasista o komunista, gusto mo kudeta o kaya lahat ng ideology meron gusto. Tayong mga Christian, meron tayong gusto. Pero hindi po alignment yon kung hindi tayo makikinig na, Lord, sa pagkakataon na to. So halimbawa, bigla ko kayo niyaya, o tayo na mag-umpisa, tayong na mga taga-tagig. Umpisa natin, ulit? People power ulit. Eh paano ko sabihin ni Lord, Alan, yan ang gusto ko noong 1986. Pero hindi yan ang gusto ko ngayon. Di ba? Ang gusto ko noong 1986, palit yung mga tao eh. Ang gusto ko ngayon, palit kayo ng values. Palit kayo ng Diyos. Nagpalit nga kayo ng presidente. Nagpalit nga kayo ng gobyerno. Pera pa rin ang Diyos nyo. Kaya walang nangyari. Di ba? Ganun pa rin ang idolatry nyo. O lumala pa. Dati, masama mang babae, mang lalaki. O ngayon, gusto natin ng divorce. Parang mag-boyfriend na lang. So, I mean, I won't go into the issues, but I'm just saying, when we listen to God, hindi tayo pwede magkamali. Walang masama po na magbigay tayo ng opinion natin na ako, pag sinabi ko, Pastor Wilbert, ako nagpre-pray eto. Simple lang gagawin ni Pastor Wilbert. Yung narinig niya sa akin, ayon ba sa Bible? Ay kung sabihin ko sa kanya, Pastor, ang na-discern ko, sunugin na natin Malacanang. Sunugin na natin ang Forbes Park. Sunugin na natin yung Dalawa gagawin ni Pastor. Tatawag ng pulis, hulihin mo na to, nasira na ulo, at tatawag ng bumbero, baka may nautusan na yan, bantayan nyo yung mga susunugin niya. Di ba? So, kung ano man ang ma-discern natin has to align with God's word. But I do believe He reveals. And I'll finish with something I learned kay Dr. Miles Monroe. Ang sabi po niya, you want to be where God is, not where God was. Tama nga naman, di ba? So I believe God was there nung EDSA 1. Pero kung pupunta ako sa EDSA ngayon at nandun ako, baka hindi na dun kumikilos si Lord. Baka sa churches na kumikilos. Baka sa mga opisina na kumikilos. Baka sa Forbes Park kumikilos. Hindi ko alam. Pero hindi na dun. So, tonight po, let's listen, let's pray, but let's align. Lord, nasaan ka? Anong plano, anong gagawin? Lord, saan mo kaming gustong ilagay? No? So sa diwang yon, may I ask someone to pray about what I spoke about, which is yun nga, that we learn to listen and we learn to align. Thank you. Magandang gabi po sa inyo. God bless you. Tayo lahat ay tumayo.